ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Patutugtugin natin ng buo ang video upang hindi mawala ang konteksto at atin itong ginagawa sa pamamagitan ng fair use. At atin itong bibigyan ng komento pagkatapos ng video. Halina at atin ang panoorin. Balikan natin sila. No, Brother Ray. Sinasabi ko kanina, yung aral lang gusto kong napansin niya eh. Yun ang gusto ko isalaysay niya sa atin, kapatid na Joseph. Apo. Okay, balikan natin. Meron pa yung ukol sa paninigarilyo. Pinagpapaon ako ako hindi tumututol na dapat ipagbawal yan eh. Pero alam po ba ninyo na hindi nila na ipagbawal yan dyan sa Iglesia ni Cristo sa loob ng napakahabang panahon? Kailan lang nila indirectly na tinanggap na masama nga sa katawan ng tao yung paninigarilyo. Noong lang 1981 merong lumabas na artikulo dyan sa Pasugo. Kung hindi ako magkakamali ay November-December 1981 issue. Ang sumulat ay hindi ministro Ang pangalan niya ay Corazon Tablan Santos. The ill effects of smoking, sabi niya. Kung i-rewind uli natin ang panahon, mula 1980 hanggang 1914, ipinahintulot nila yan, paninigarilyo. Hindi kakaunting mga ministro, mga may tungkulin at mga kapatid sa iglesia ang namatay sa sakit, nabunga niyang paninigarilyo. Pero bakit hindi nila may pagbawal noon? Kasi mga ministro rin nangangatwiran Hindi naman na niya mababasa sa Biblia, bawal manigarilyo ibig bang sabihin, noong 1981 tinupad na nila yung pagbabawal ng paninigarilyo? Hindi rin nagkaroon ng epekto nung una yan Pati mga ministro, patuloy pa rin sa paninigarilyo sabagay ako hindi naninigarilyo, pero may nakita ako nangasiwa ng pagsamba Huling awit na, Brad Romy. Pag huling awit na bago mag-texto, dapat nasa loob na hindi makapasok dahil sa naninigarilyo Tayo muna, sabi niya. Tapusin ko lang ito. Nung ibuga niya yung buga ng sigarilyo, korting puso pa Sunod-sunod Alam ba nyo, mga mid-80s, mga 1984 siguro, 1985, sa klase namin sa mga distrito, lahat ng mga sigarilyo namin noon ay obligadong dalhin mo ron sa harap ng lamesa ng namamahala. At pinagpirma kami noon na hindi na kami maninigarilyo. Yung mga talaga naninigarilyo, kahit masama loob, pumirma rin. Masususpindi yun pag di pumirma Takot lang niya, di po ba? Pero pagkatapos nun, tuloy rin ang paninigarilyo. Kailan lang talaga nagkaroon ng takot yung mga ministro na itigil yung paninigarilyo? Natatandaan ko nung matanggalan ng karapatan ang isang tagapamahala ng distrito dito sa gitnang Luzon. Letter R din ang pangalan ng ministro Simula
Di ko nababanggitin na Brad Eli, baka yung pangalan, baka malibelo ako eh. Apo. Oo, mahirap na. Hindi, first name lang. Ba't ka malilibelo? Halimbawa, Roland. O, sino Roland? Dami Roland. Oo nga, no? First name? Yung name lang, first name. Sino? O, nung matanggal yon sa pagka namamahala dahil sa... Ayaw mo sumama sa club, ha? Dahil nung matanggal, nagkaroon ng takot yung mga ministro talaga. At alam ba ninyo na nung simula ng dekada 90, natatandaan ko, hinahanap ko nga yung circular eh. Pero meron ako check file noon. Isang circular na tumatalakay sa environmental protection, binanggit doon na kahit yung mga karaniwang kaanib ay pinagbabawalang manigarilyo na. Isipin nyo ito ang masamang impact niyan, Brad Romy eh. Yung mga ministro at manggagawa na namatay noon sa sakit na dulot ng paninigarilyo mula 1980 pababa, ligtas yun. Oo, ligtas yun. Sa kanilang aral. Pero itong mga ministro at manggagawa na nasuspinde dahil sa paninigarilyo at hindi na bumalik o hindi na nakabalik at namatay, hindi ligtas yun. Isip-isipin ninyo, pabago-bago talaga ng aral eh. Di po ba? Magulo talaga. Kaya tama yung sabi ko eh. Mali na, magulo pa, salungatan pa. Paanong matatanggap yan ng isang taong may matinong kaisipan, mga kapatid? Pero alam ba nyo, hanggang ngayon nga, marami pa rin naninigarilyo eh. Marami pa rin. Talagang walang kapangyarihang ipatupad talaga sa kanila yung aral. Brad Eli. Opo. Alam niyo, napakasarap magsalita nung tinatalakay natin eh. Pero mas maganda siguro sa mga susunod na pagkakataon, may pipresenta ko sa kanila yung mga ebidensya ng mga sinabi ko. Kasi sabik na yata magtanong itong mga panauhin natin dito ngayon eh. Alam niyo kapatid na Ray, obserbahan ko lang yung sinasabi niyo tungkol dyan sa paninigarilyo. At alam ba ninyo kung bakit hindi nila maipagbawal yung paninigarilyo noon? Kasi si Ginoong Felix Manalo nanigarilyo eh. Opo, hanggang sa kamatayan nanigarilyo yun. Oo, pumunta ka nga sa museum nila eh. Nung ako'y pumunta ron, kitang-kita ko yung pipa, lalaki eh. Pati nga yung mga natirang hindi nasigarilyo, nandun pa noon eh. Pero ewan ko lang, kung meron pa ngayon, baka inalis na siguro. Totoo po yan. At ako nakasaksi yan. At saka kung alimbawa, kapatid na Ray, talagang huling sugo na si Mr. Manalo. Bakit hindi niya naituro? Huli na pala siya na bawal ang paninigarilyo, kapatid na Ray. At ngayon itinuturo nila. Bagay, kung tinuturo man ngayon, hindi naman umi-epekto rin yata. Mga kapitbahay ko rito, puro mga naninigarilyo rin. Iglesia ni Cristo yung mga yun. Yan isang pruweba talaga sa sinasabi ni kapatid na Ray na pabago-bagong aral ng Iglesia ni Cristo. Brad Eli. Opo. Yung kung huling sugo, naituro sana niya, no? Mm-hmm. Huli nga. Huling-huli. Na talagang hindi sugo ng Diyos, di ba? Huli-huli kahit sa logic, sa biblical logic na hindi nga sugo ng Diyos, huli-huli. Bakit? Gusto mo pa ba nagdagan ako, Brad Romy? Ha? Isa na lang daw. Ako, kapatid na Ray, gusto ko pa. Sige gusto pa raw. ko niya. Hanggat hindi ka nalilibelo, bira! Iniintay ka namin. Sabagay, hindi naman aral. Pero kaya ko pupunahin dahil sa apektado yung kaligtasan ng miyembro eh. Nung una, pwede namang mag-aral yung mga estudyante Iglesia ni Cristo sa mga sectarian schools eh. May mga nag-graduate sa kanila sa Santo Tomas, ganyan, di ba? University, Lasal, iba't iba pa. Pero ngayon, pinagbabawalan silang mag-enroll sa mga eskwelahan na yan. Dahil may eskwela na kayo eh. Tama, Brother Nick.
Mula nung magkaroon ng eskwelahan ng Iglesia ni Cristo, bawal na. Tayo muna, anong negatibong epekto kapag salangsangin yaon? Ito po kapag ikaw magulang, halimbawa may tungkulin ka sa iglesia, diakono ka o diakonesa ka, o whatever na tungkulin. At meron kang anak na nag-aaral sa sectarian schools, tatanggalan ka ng karapatan. Hindi ba yun natanggalan ng karapatan, Brad Romy, sa kanila hindi maliligtas? Isipin mo, yun lang nag-aral yung anak mo roon sa paaralan na hindi paaralan ng iglesia tanggal ka ng tungkulin at hindi ka na maliligtas. Napakasakit naman yata niyan. Masyadong panggigipit naman sa karapatan ng kapwa yan, kapatid na rin. Oo. Isa pa, halimbawa, ikaw mismo na estudyante, may tungkulin ka, mangawit ka, may tungkulin ka sa kadiwa o whatever, mag-aral ka sa ibang hindi ka naman ititiwalag tatanggalan ka ng karapatan, mag-aral ka sa sectarian schools. Halatang halata hindi man diretsa, na pamimilit na doon sa paaralan ng iglesia, mag-aral. Hindi bali sana naman kung libre sapagkat ang mga miyembro rin naman na nagpatayo noon di ba? Pera rin naman ng mga kanibang pinampatayo ron. Hindi magbabayad ka pa rin Ito pa isa, marami yan. Masundot ko lamang po, Brother Ray, yung inyong tungkol sa pag-aaral ng anak nyo sa ibang eskwela na hindi pag-aari ng iglesia. Yung pong sectarian po. Paano po itong sinulat na ito ni Ginoong Mel Gabriel? Ito ay tinalakay po dito yung parang maikling talambuhay ng kanilang kinikilalang sugo na kinilala nyo rin naman isang panahon. Nakalagay po dito sa isang aklat na sinulat ni Ginoong Mel Gabriel ay ganito sa page 3. Ganito po ang nakalagay ang paglalakbay ng sugo na si Felix Manalo hanggang sa masumpungan ng sarili. Taong 19... nawala ba sa sarili? Hindi ko po alam. Yung ba nakasulat dyan? Ang paglalakbay ng sugo na si Felix Manalo hanggang sa masumpungan ang sarili. Ganun ba? Ayun. Sino ba naman ang gumawa niya at makastigo? Si Ginoong Mel Gabriel po. Hindi sila ang gumawa. Opo. Sige, in fairness kasi gusto ko dapat fair. Opo. Sabi po rito, unang pananampalataya na sinamahan ni Felix Isagun. Tinanggap ng nagbibinatang si Felix bilang kaanibang grupong kolorum sa pamamagitan ng isang initiation rite na ginanap sa mga bundok ng San Cristobal at Banahaw sa Lukban, Quezon. Taong 1904, unang pagpapalit ng pananampalataya ni Felix Isagon na huling naging sugo. Hindi tumagal si Felix sa pagiging kolorum. Lumipat siya sa Methodist Episcopal Church dahil dito di umano'y nasumpungan niya na makatuwiran ang mga paliwanag ng iglesyang ito. Nag-aral si Felix Isagon sa Ellenwood Bible Training School ng mga Presbyterians. Yun naman palang sugo yung nag-aral sa iba, kapatid na Ray. Kaya nga hindi maliligtas Yan, may level na. Malilibelo ko na. Eto, tutuloy ko lang. Ay, nako. Pagka nilibelo yan kukwestiyonin ko yung fiscal na Opo naman. Yung sinabing hindi maliligtas, kaya naman natin patunayan sa Biblia yun. Sa Biblia po. Ito po. Hindi naman libelo yun. Kung kayo masyado matakot dyan sa libelo, nakaw. Brad Eli, Opo. salamat po, nakahinga ako naman. Masyadong matakot dyan. Di kung gusto nila, tindigan nilang maliligtas yung sugo nila, titindigan kung hindi. Ganun po. Ay, naku naman, nanigarilyo yun hindi naman, ngayon binabawal daw nila, di ba? Tinan mo. Pagka ikaw, kailangan kasi, kaya nga nung si kapatid na Perez, kapatid na Dani, tatandaan mo. Opo. Sabi ko, kapatid na Perez, ba't hindi po natin ipagbawal ang sigarilyo? Kasi naninigarilyo rin siya nasanay kasi siya mula sa Iglesia ni Cristo, naninigarilyo sila talaga. Kaya namana pa niya rin. Kaya nga nung siya mamatay, kaya ako naman ipinagbawal yan. Dahil natutunan ko sa Biblia na
Talagang anumang pang-aabuso sa katawan, kasalanan sa Diyos. Kapatid na Joseph. Ganun pala yun. Oo, pagka ang katawan mo inabuso mo, kasalanan sa Diyos yun eh. Hindi ba yung nakikiapi din nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan? Pakibasa mo yung kapatid na Wiki. Yan po'y nasa 6:18 ng unang Korinto. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Alam mo, may kasalanan hindi lang sa Diyos mo yung pinagkakasala, miski sa sarili mong katawan. Kasi alam mo, no, ang kausap dyan ni San Pablo, yung iyong espiritu eh. Yung iyong pagkataon loob bilang Kristiyano. If you are using your body in a manner which is not in accordance with the Scriptures, then you are sinning against your own body. Who will be sinning against your own body? It is the spirit of the man that sinned against his own body, because the use of the body depends on the power of the spirit. Kaya masasabi natin na isang pagkukulang ng isang nagsasabing sugo na makamatayan niyang hindi niya ituro yung ikasasama ng katawan ng isang tao. Totoo mabuti pa nga yung mga doktor may warning di ba? Anong warning? It hazardous to your health, sabi ng Biblia, ay ng mga doktor. Sa Biblia, yung katawan ng tao, ginagamit yan sa pagpuri sa Diyos o pagluwalhati sa Diyos. Pakibasa, kapatid na Wiki. Ganito po ang sinasabi sa 6:20 ng unang Korinto. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ang sangkap nating katawan ay ibinigay para iluwalhati sa Diyos. At ano man ang wika ay yung ginagawa, pakibasa mo yung kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi dito po sa aklat naman ng Kolosas, yan po'y nasa 3:17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ayon. At yung pang isang talatang sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ito naman po'y nasa 10:31 ng unang Korinto. Kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ikaluluwalhati ng Diyos ang dapat maging punto ng paggawa. At maging ng ating katawan, luwalhatiin ang wika ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Paano mong susundin nyo kung winawasak mo yung katawan mo sa paninigarilyo? O kaya sa pag-inom ng alak, o kaya sa pagpupuyat sa sugalan. Di ba, kapatid na Josel? Opo. Kaya masasabi natin talaga isang pagkukulang na nagsasabing siya'y sugo na hindi niya ituro yung paninigarilyo ay talagang masama yan. At walang Kristiyanong nanigarilyo, kapatid na Josel. Wala silang bisyo. Ang mga unang Kristiyano nagpilit mamuhay as simple as it can be. As they can be. Pero Brother Eli, yun pong argumentong sinasabi nila na hindi naman daw po mababasa ng letra por letra sa Biblia. Ay, nako, isang sagot lang yung paltos na yun. Hindi rin mababasa sa Biblia yung bawal ang shabu by implication, lalabas, pwede na rin sila mag-shabu. Kasi walang letra por letra. Wala naman shabu sa Biblia. Opo. Kung sinasabing bawal hindi walang mababasa sa Biblia, bawal manigarilyo, hindi lang sila marunong magbasa. Ako babasa at mababasa ko. Sila may sabi nun Pero pag si Brother Eli nagsabi, mababasa yun. Ay, talagang babasahin ko. Subukan nila sa diskusyon. Ayan. Gusto nyo tema yan? Kabularan? Pwede. Di ba? Nako, wala talagang buting may dudulot yan. Natatandaan ko, sabi nga ni Brother Eli, unti-unting pagpapakamatay. Installment. Installment. Sinisira mo mismo, katawan mo Na ibinigay ng Diyos sa'yo para ipaglingkod sa Kanya. Opo.
you are going against His will. By destroying your body and spending your resources and your life, just doing things which are not profitable for anybody. Ang totoo, you are causing a great, sabihin nating damage to yourself and to the one nearest you. Alam mo ba, sa pagtuturi ng siyensya, Ano po? mas masama ang epekto nung naninis sa paninigarilyo, yung ibinugang usok dun sa hindi naninigarilyo kaysa sa kanya. Halimbawa. Passive smoking ang tawag dun eh. Ayun. Yung nakaamoy nung iyong sinigarilyo, mas malaki damage doon kaysa sa'yo. Kapatid na Joseph. Ganun pala. Kaya ginawa nilang isang batas yan sa Metro Manila eh, na bawal magsigarilyo sa public places because you are causing damage to others, unwittingly others are being damaged by their health is being prejudiced by your smoking. Smoking. Yun. Kaya masasabi natin talagang masama yan. Ayun. Okay. Yung obserbasyon ni kapatid na Ray na yan eh, masama talaga yan. Okay, hataw pa tayo, brother. At marami pa. Sige, just take your time. Wala muna ngayong wala muna tanungan. Opo. Wala mo na. Basta yung mga nagpuntang bisita rito ngayon, may automatic lahat yan. Yung iba kasi kaya magtatanong Babalik sila uli sa Biyernes, kapatid. Opo. Babalik uli sila sa Automatic na yun. Sige, Brother Sige Ray. po. Brother Ray. Usapan natin yung ukol sa kaligtasan, Brother Ray. Hindi ba turo sa atin na ang pumasok lamang sa Iglesia ni Cristo ang maliligtas? Oo, opo. Lamang ha? Opo. Yun Sa lamang kanila. papasok. Pinagbabatayan natin 1:19. Akong pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin maliligtas. Cut. May continuation yun, di ba? Papasok at lalabas. Yan, Diba? nakalabas Kaya tayo. kahit ka lumabas, ligtas ka pa rin. Paano ka ligtas? hindi, kapatid na kami, tutol ako. Alam niyo, tutol ko dyan. Bato ako lumabas, ligtas na ako ngayon. Alam niyo, kapatid na kami, tutol ko dyan. Eto, ang sabi, papasok, kay Kristo papasok, di ba? Lalabas sa libingan. Aba, lalabas sa libingan. Ay. Apasok. Ay, di ba nandiyan sa libro nila yan? Papasok kay Kristo, lalabas sa libingan. Ano ba si Kristo? Pasukan ng libingan? Napaka-impertinente paliwanag. Kapatid na Marcos, pakita mo ebidensya. Sabi ko nga, hindi naintindihan yung talata na yun, kaya ganun eh. Pati nga po, Brother Eli, sa pagtatanong, papasok na ano? Saan papasok? Papasok na papasok ng sangkap ng katawan. Diba? Opo, ito po. Yun ang sagot eh. Lalabas sa libingan eh. Ito po ang kanilang paksang aralin. Ito'y sinulat ni Kaeranyo Manalo. Ang pamagat ay ganito. Ang papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan sa mga nagsipasok kay Kristo. Panimula, ayon kay Kristo, anong pangako niya sa mga nagsipasok sa Kanya at paano nila matatamo ito? Number 1, maliligtas, papasok at lalabas. Lumipat sa buhay mula sa kamatayan, pumasok sa Sheol o sa libingan. Nasaan na yun? Bakit tiyak nalilipat sa buhay ng mga kay Kristo? Pumasok man sa libingan, hindi pananaigan ng Hades, lalabas sa libingan para sa buhay. Unang mabubuhay. Anong ibig sabihin? Na ang mga nagsilabas sa libingan sa pagkabuhay na magulay makakasumpong ng pastulan. Dapat nugutan ni Kristo ang bukal sa mga bukal ng tubig ng buhay. Ito. Ang unang pagpasok daw sa iglesia, yung ikalawa sa libingan. Papasok sa libingan. Lalabas sa libingan, maliligtas. Yan ang pagtuturo talaga niya. Kidding aside. Ayun. Verified ba yan? Confirm po ba, Karen? Confirm mo, di ba? Papasok sa libingan, lalabas. Ang sinasabi, Yung bang mga natiwalag, ang paniwala po ba dyan, bakit sila tinitiwalag? Kare, ano pong kalagayan ng isang natiwalag? Ayon sa kanilang paliwanag ay walang pag-asa, walang Diyos. Sa salibutan ito, hiwalay kay Kristo. Aha. Kaya halimbawa, hindi mo sinunod yung ipinaboboto ng pangasiwaan, matitiwalag ka. Hindi ka maliligtas, walang pag-asa, walang Diyos. Walang-wala eh. Walang-wala. Walang-wala. Pero pwede kang bumalik.
Oo, pwede kang bumalik. Ay, akala ko ba wala ng pag-asa? Wala ng Diyos. Bakit? Yun lang aral na yon, kapatid na Ray. Titiwalag on the premise that kaya itinitiwalag disciplinary action dahil masama ang ginagawa. Nabasa ko sa pasugo yun eh, masama ang ginagawa. Hindi raw nagtitiwalag kundi masama ang ginagawa. Eh pala't masama ang ginawa, tiniwalag mo, worthy of excommunication, considered as mortal sin, ano? How can you revive a person na spiritually pinatay mo na? Is there any provision in the Bible to revive that person? To turn him back into life? Lalabas labag sa Biblia kasi sabi sa Biblia, isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Pagka yung isang pag-asa na yun yung pinabayaan wala ka ng pag-asa. Ba't mo ngayon pwede ka ulit tanggapin? Yan, isang aral yan na hindi nila kayang tindigan sa diskusyon Yang ititiwalag, tatanggapin uli. Napakamalitong aral niyan. Wala sa Biblia yan, kapatid na Joseph. Yung papasok, pero yung sinabi ni Karomi, more or less, ganun nga papasok kay Kristo, tapos papasok sa libingan, tapos lalabas. Pero mabuti, basahin natin sa Biblia, kapatid na Willie. Opo. Ganito po ang sinasabi sa San Juan sa 10 at 9. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Napakahalagang salita yan ng ating Panginoong Jesus, kapatid na Josel Opo. Pansinin nyo lang, Nagturo muna siya, ako ang pintuan. Diba? Ang sino man taong pumasok sa akin, doon sa pintuan, na siya ngayon, siya ang wika'y maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Teka muna, bakit pastulan? Papasok ka at lalabas ka, makakasumpong ka ng pastulan. Ba't niya sinabing ganon? Mabuti alamin natin, ano ba ang tawag ni Kristo doon sa sino mang pumasok sa Kanya? Buti puntahan natin sa versikulo 2, kapatid na Willie. Ganito po sinasabi, tatapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Ang pumapasok pala sa pintuan, ang tinatawag na pumapasok sa pintuan, yung pastor, kapatid na Willie. Opo. Ba't naman nakakapasok yung pastor sa pintuan ng kulungan? Tuloy. Binubuksan siya ng bantay pinto. At dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan. At sila'y inihahatid sa labas. Abay, kaya naman pala pumapasok. Pastor pala yung pumapasok na tinutukoy doon Opo. At kaya siya pumapasok para sunduin yung mga tupa sa loob ng kulungan. Opo. At dahil ihahatid sa labas yung mga tupa. Bakit ihahatid sa labas? Papastulin makakasumpong siya ng pastulan sa labas. Papakainin. Ganito yan, kapatid na Willie, Opo. Walang pastor na ang tupa niya ikinulong ng ikinulong. Gago yun. Magkakamatay ang tupa pag nakakulong. Diba? Opo. Kaya ikinukulong ang tupa, kumbaga rest, hour of rest yon. Pero pagka kailangan pakanin ng tupa, inilalabas yan ng pastor. Tamo yan, hindi napansin ni Manalo yung kanyang turo na yan Yung salitang lalabas dyan, kasi kaya lalabas, ihahatid niya yung tupa sa labas Di ba? Opo. Papakainin sa pastulan. Di ba ganun yun? Ewan ko kung nakuha ni kapatid na Ray. Nakuha niya na po ba yung Tadrey? Opo. Buha po. Kaya pala naman lalabas Papasok muna siya. Yung pumapasok sa pintuan, pastor yun ng tupa. Bakit ang taong pumasok Hindi po pwedeng makapasok yung hindi pastor Hindi siya pagbubuksan ng bantay pinto Di ba, kapatid na Willie? Opo.
Para ka makapasok, bubuksan ka ng bantay pinto. Dahil, pagka hindi ka talaga pastor, hindi ka pagbubuksan ng bantay pinto. Kaya yung hindi pastor, para makapasok, dumadaan sa ibang daan eh. Yun naman ang tulis at magnanakaw. Nasa GIS 1 yun, di ba? Pero yung nakakapasok sa pinto, meaning, kaya siya nakapasok, not because of his power, but there is somebody powerful than him who opened the door so that he can enter into the kulungan. Di ba? Pag nakapasok ka, kilala ng tupa yung tinig mo. Yayayain mo na yung mga tupa, ilalabas mo na. Dahil ang tupa, hindi ikinukulong lagi. Nilalabas yan para makasumpong ng pastulan. Ayun, kaya tamang-tama yung sabi ni Kristo, ako ang wika ang pintuan. Ang pumapasok sa akin, yung pastor, Apo. ay maliligtas yun. At papasok siya at lalabas, makakasumpong ng pastulan. Bakit? Kasi papastulin niya yung mga tupa eh. Ayun. Mga kapatid na Joseph. Yan ang hindi naintindihan ni Kabanalo. Ganun pala yun. Karomi, ano kung pasukan? Ayon sa paliwanag niyo. Marami silang pinapasukan pero ibig ko sabihin Ingat, yung pagpasok sa iglesia, isa. Pagpasok sa libingan, dalawa. O hindi marami nga. Pagka ginamit mo dalawa, higit pa, marami yun. Diba? Just read between the lines. That's it. Ay, kapatid na Romy, tutol ako. Hindi lahat ng tao papasok sa libingan eh. Paano yun? Hindi na. Pero, papatunayan ko, meron tao hindi papasok sa libingan. Meron po ganon? Meron. Gusto mo, sabihin ko sa'yo kung sino? Idadat ng buhay. Gusto mo, papasasabihin ko sa'yo? Pwede po. Hindi papasok sa libingan. Alam mo, marami ngayon astronaut saka cosmonaut naglutang-lutang sa space. Ay. Nagkamatay doon, hindi nga nakabaong eh. Paano papasok sa libingan yun, ano? Ha? Apo. Hindi nakapasok yung sa libingan dahil namatay sa space. Hindi na nila ma-retrieve doon. It is very costly for them. O ngayon, ano ang ibig ko sabihin? Kung halimbawa, iglesia ni Cristo yun, di hindi na napasok sa libingan yun. Paano matutupad ngayon yung sinabi ni Cristo na lalabas? Ano lalabas ang libingan nun? Di, wala. Kaya, yung iglesia ni Cristo, paniniwalang hindi international, hindi universal truth ang daladala eh. Kasi, lalabas, yun lang makakalabas sa libingan yung napasok sa libingan. Paano yung hindi napasok sa libingan? May question there is somewhere, somehow, there will be questions leaving or left behind na hindi nasasagot ng pananampalataya. Nakita na po, Brother Eli, yung pasugo na hinahanap po natin. Sige. Do the honors, kapatid na Danny. Ito po ay nakasulat sa pasugo. Issue po ito noong Agosto 1974. Sabi po ay ganito. Ano ang pintuan na patungo sa buhay? Alin kaya ito? Juan 10:9. Ganito ang paliwanag ng ating Panginoong Hesus. Ako ang pintuan, ang sino man taong pumasok sa akin, siya ay maliligtas. Sa talatang ito, ang ating Panginoong Hesus ay nagsasalita. Sinabi niya na siya ang pintuan at ang sino mang taong pumasok sa kanya ay maliligtas. Siya ang pintuang patungo sa buhay sapagkat ang pumasok sa kanya ang maliligtas. Papaano ang pagpasok sa ating Panginoong Hesukristo? Papasok na ano? Sa kanya ang tao. Sa unang Korinto 12:27, ganito ang pagtuturo. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ang taong papasok kay Kristo ay dapat pumasok bilang sangkap ng kanyang katawan. Kapag ang tao ay pumasok kay Kristo, siya ay magiging sangkap ng kanyang katawan. Yun po yung tanong, Brother Eli, na itinanong nila na parang napakahirap intindihin. Papaano ang pagpasok sa ating Panginoong Kristo? Papaano o papasok na ano sa Kanya ang tao? Papasok na ano? Papasok na ano? Di ba pasok na tao? Ang pagpasok, ayon sa kanila, yung pagsangkap sa katawan. Opo, pero natatandaan nyo, Brother Romy, ganito rin ang tanong nyo nung araw, papasok na ano? Para lang sundutin noong 12 at 27 ng Korinto na parang sangkap ng katawan or pag-anib sa iglesia. Right. Ayun.
Yun po ang paliwanag pala nila doon. Sa 10 at 9 ng Juan. Eh, pero naman lalabas. Saan naman daw Ay hindi po nila pinaliwanag sapagkat pinutol na po yung talata, Brother Eli. Hindi, lalabasan. Nasa 1:5:28-29. Doon lalabas. Buti po. 1:5:28-29. Sa Juan 5:28-29, pati yung mapapahamak lalabas din eh. Lalabas sa libingan. O lalabas din yung masama eh. Oo. Lalabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang nagsigawa ng masama, lalabas din sa pagkabuhay na maguli sa pagkatol. Apo. Nako, mahirap matanggap yan. Ayun. Ang gulo, no? Medyo malabo nga yung tanong. Napakamasalimuot. Biro mo kay Kristo papasok tapos lalabas sa libingan. Kaya buti nga ako, nakalabas ako dyan, masisira ulo ko dyan. Parang ang layo, parang nag-time warp, kapatid na Josel. Pumasok kay Kristo or sa iglesia. Pumasok sa ulong Kristo, nakarating sa iglesia. Nung lumabas, sa libingan na. Paano po, Brother Eliong, papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Meron ba naman pumasok sa libingan na may patulan pa ron? Yun nga po ang hindi nila naipaliwanag. Alam mo kasi ganito, kapatid na Daniel, may mga tricks sila na very, let us say, very fishy na paliwanag, very tricky, ano? Kagaya ng binasa mo dyan sa pasugo, na papasok daw kay Kristo bilang pintuan, di ba? Opo. Bakit nung mapasok kay katawan lang napasok? Hindi ba si Kristo yung pintuan ng kulungan? Opo. Pakibasa sa 7. Ganito po ang sinasabi sa 10 at 7 po ng San Juan. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Pintuan siya ng mga tupa. Pintuan papunta saan? Di ba sa kulungan? Opo. Basahin natin sa 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan. Ibig sabihin, hindi sa kanya, no? Opo. Kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Si Kristo pala yung pintuan ng kulungan, ba't nung pumasok ay sa katawan napunta? Kaya maling pagdurugtong ng talata eh. Pagka sinabing papasok kay Kristo at si Kristo yung pintuan ng kulungan, dapat makatunayan sa kulungan nga napunta. Hindi ba, kapatid na Joseph? Tama po yun. Bakit naman sa katawan? Kaya alam mo yan kumbaga pagdudugtong yan ng isang buntot ng baka, idinuktong sa daga, sa lapat. Ganun ang liit. At dagang bubuit pa ang pinagdugtungan. Naalala ko yung dagang yon. Nasaktan ba? Nasaktan? Maganda yung nalagay dun sa kambing naman. Pwede na yan. Si Nico eh. Pwede niya. Kwento lang naman ang lolo na dati. Ay, kwento nyo na ba kay kapatid na Rhea? Malalaman yan. Kaya alam mo, kapatid na Josel, Opo. ikinalulungkot ko na talagang ang aral ng Iglesia ni Cristo, kahit saan mapulot, kahit wala sa diwa, dinudugtong. Biro mo, papasok sa pintuan ang pintuan na may pintuan ng kulungan, tapos kabagsak-baksak sa katawan. Alam mo, kapatid na Josel, Opo. ang bawat sentido ng Biblia may paggagamitan. Halimbawa, nasa topic ang pagtatanim. Huwag mong ililipat sa pagtatayo ng bahay. Ang pagtatanim, may talinghaga. Ang manghahasik, ang anak ng tao. Ang bukid, sanlibutan. Ang binhi, salita ng Diyos. Di ba? Opo. Baka mami, bumuwelta ang pinuntahan mo yung bahay. Iba yun. Di ba? Sa ibang diwa yun. Para makabuo ka ng diwa, yung magkakapareho ang pagduduktong-duktungin mo. Pakinggan nyo sa unang Korinto 2:13. Ganito po sinasabi sa 2 at 13 ng unang Korinto, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita
hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ayan, yung magkaka-espiritu ang pinagsasama-sama. Magkaka-espiritu dapat eh. Nagbasa ka si Kristo eh, nagsanta siya eh. Diba? Hapon, ang sabi. Sa paghapon, dumampot siya ng tinapay. Ang Iglesia ni Kristo yun ang dumampot ng tinapay sa almusal eh. Hindi magka-espiritu, kapatid na Diyos, di ba? Tama po. At meron po silang paliwanag, Brother Eli. Pahintulot niyo pong basahin ko itong akda ni Ginoong Eduardo V. Manalo mula sa Pasugo. Tungkol dyan po sa pagpasok at paglabas na yan. Ang tema po talaga dito, ang pumasok at lumabas ang makakasumpong ng pastulan. Dito po sa pahina 30, ganito po ang sinasabi dito. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli. Sa Isaias 38:10 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi, sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Sheol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa Sheol. Ano ba ang Sheol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang isinasaad. I said, in the cutting of my days, I shall go to the gates of the grave. King James Version. Ang Sheol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling iyong mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28-29 ay pinaliliwanag sa atin ang ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga namatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Tiyakin pa rin natin kung sino itong mga nangabuhay para sa buhay na walang hanggan. Sa Apokalipsis 20:6 ay ganitong isinasaad, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Alin ba ang tinutukoy na ikalawang kamatayan? Sa versikulo 14 ay ito ang nakasulat. Ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang mga namatay kay Kristo o mga iglesia ni Kristo ay wala ng kapangyarihan sa kanilang ikalawang kamatayan o ang dagat-dagatang apoy. Kaya't maliwanag na sa atin na may dalawang uri ng pagpasok. Isang pagpasok sa iglesia at isang pagpasok sa libingan. Altos! Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po? Merong hindi naman papasok sa libingan eh. Ayun. Meron dadat ng buhay ni Kristo. Paano yan? Di palpak yung aral na yan doon sa mga yon. Ayun. Kung yan ay totoo, dapat lahat ng pupunta sa langit dadaan sa libingan. Merong hindi. Tayong natitirang buhay, sabi ni Pablo. Pakinggan nyo sa 4:16. Ng unang Tesalonika, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira
ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Meron bang libingan dyan? Wala po. Lalabas, hindi magiging dapat yan dahil hindi nakapasok ng libingan eh. Opo. Sa paliwanag ni Manalo, lalabas pag hindi ka nalibing, hindi ka makakapasok sa langit. Opo. Di ba? Totoo po yun. Yung mga yan nasa 4:16 ng unang Tesalonica, hindi naman papasok sa libingan yan eh. Oo. Kaya yung sinalita ni Kristo lalabas, palpak dun sa kanilang paliwanag. Mm. Kasi yung salitang papasok at lalabas, sa libingan pala. Yung sinasabi, dalawang pagpasok daw tinutukoy sa 19, kasi nungalingan yung kapatid na Josel. Bakit po? Basahin natin uli kung dalawa nga ang pagpasok doon. Ganito po sinasabi sa 10 at 9 ng San Juan. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Yung pumasok na yun sa unang pagkakataon, ano sabi? At papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Yung din pagpasok na yun, tinutukoy, dinugtungan lang ng lalabas. Apo. Hindi ibig sabihin, dalawang pasok ang gagawin. Ay, nako. Sus Mariosip kayo. Dalawang pagpasok. Wala nakasulat dyan, dalawang pagpasok. Ini-emphasize lang dyan yung unang pagpasok. Okay. Dahil meron sinabing lalabas, kaya papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Alam mo, mag-isip ka lang, hindi mo matatanggap yung aral nila na yun. Kung nag-iisip ka. Kung nag-iisip. Oo, kasi kung nag-iisip ka, maiisip mo, hindi naman lahat ng pupunta sa langit papasok sa libingan, di ba? Oo. Kaya palpak na naman yun. Nako. Ito itago mo at magandang referensya yan. Palpak ang paliwanag. Oh. Manalo nagpaliwanag yan. Ha? Eduardo Manalo. Lahi ng mga sugo yan. Karami yan. Tingnan nga natin. Anyway, balikan natin si Carey. Marami pa siya eh. Brother Eli, Opo. meron akong predicament dito eh. Ano po yan? Pakitulungan ninyo nga ako kung ano ang pipiliin ko. Sige ho. Una, marami pa talaga akong ilalabas eh. Talagang pinaghandaan ko eh. Pero, napipigilan akong ilabas lahat dahil baka makaharap ko sila sa debate eh. Mapaghandaan na ako Yun ang isa. Bakit po? Bakit kayo mapapaganda? Sinasabi ko na yung yung mga puntos na dapat nilang sagutin eh. Ikalawa gusto ko namang ilabas na lahat. Ngayon, bakit? Baka hindi na ako tumagal naman yung buhay ko, hindi ko naman na mailabas lahat. Ang sabi naman kasi ng Biblia, huwag mong ikait ang saway sa kinauulan pag nasa kapangyarihan mong gawin. Lahat naman ng pagkakataon nasa inyo ngayon para sabihin lahat yan, kapatid na rin. Huwag kayong mag-alala na marinig nila lahat yan dahil hindi nila alam ang sagot dyan. Alaman nila yung bandita sagot naman hindi Huwag kayong mag-alala raw, kapatid na rin. Meron lang kong papakita sa inyong talata maiintindihan yung yan salitang papasok at lalabas hindi nila naiintindihan biro mo yung pumasok lumabas sa libingan, pumasok kay Kristo. Ang totoo, meron po tayo niyang isang balangkas ng paksang kung saan tinalakay. Alam nila kapatid na Josel yan sa kanila kapatid na Dan. Yang 10 at buong kapitulo 10 ng San Juan. Nagulat nga yung ating mga matatandang kapatid nung aking ihana yung balangkas yan Kasi ang isip ng maraming nagbabasa niyan yung papasok ordinaryong tao Hindi naman Ang papasok pastor, Gisdos ang papasok. At kaya nakapasok, binuksan ng bantay pinto. Hindi ka naman makakapasok kung di ka pagbubuksan Diba? Ngayon, sino yung pastor na pumasok? Sino yung taong pumasok na kung tawagin pastor ng mga tupa? At bakit siya pumasok? Para ilabas yung tupa at makasumpong ng pastulan. Papakainin dahil magkakamatay ng gutom sa loob yung pagka puro kulungan ginawa mo ron. Kaya nga tayo ang ating mga kapatid nilalabas natin
Di ba? Hindi natin kinukulong. Hindi natin sinasabi ko, huwag kayo manonood sa dating daan o sa tamang daan. Wala naman. Manood kayo sa tamang daan at makikita nyo ang dating daan pa rin ang tunay at totoo. Di ba? Yan ang atin. Hindi natin itinatago ang ating kapatid laging nakakulong. Sila'y inilalabas natin. At yun ay tungkulin ng isang mangangaral na magkaroon siya ng kapangyarihang pumasok at lumabas at magpasok at maglabas. Pakinggan niyo sa sa bilang, kapatid na Win. Yan po ay nasa 27 ng bilang. Ganito po ang sinasabi sa talata. Talatang 16. Maghalalang Panginoon ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman ng isang lalaki sa kapisanan na makalalabas sa harap nila at makapapasok sa harap nila at makapaglalabas sa kanila at makapagpapasok sa kanila upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor. De, pastor talaga may tungkuling maglabas at pumasok at pagkatapos ay magpasok at makapaglabas. Diba? Yan ang talagang kasaysayan niyang sinasabi ng ating Panginoong Jesus na pumapasok sa pintuan ay pastor ng mga tupa. Kaya po, tiyak na hindi libingan yan eh. Dahil yung pastor, kapatid na Josel, Opo. hindi mo pwedeng ilabas sa libingan yung tupang inaakay mo. Sinong pastor ang makakapaglabas ng kanyang mga inaakay na tupa? Tao ha? Sa libingan? Kung libingan ang kahulugan niya. Diyan ang tinutukoy na maglalabas, pastor eh. Pastor. Ha? Opo. Inihahatid sila sa labas. Diba? Kung libingan yan, ikaw ba, kapatid na Joseph, yung tatay mo ba, mailalabas mo sa libingan? Ay, hindi po maaari. Hindi. Miski ako, di ko kayang ilabas yung tatay ko sa libingan, di ba? Opo. Kasi gawain ng pastor yung paglalabas yan eh. Kaya hindi libingan ang tinutukoy dyan. Ayun. Nako. Ayun. Meron daw reaction Brother Eli. si Opo. Kari. Yung pong nakasulat sa Roma 15:28, 15:28 po ng Roma. Ito po ang nakasulat dito sa talata. 15:28. Kung maganap ko nga ito at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espanya. Ano paniniwala nyo yan, kapatid na Ro? Nung una po, ay ginagamit yung talatang yan kaugnay nung Efeso 1:13-14 at saka Apokalipsis 7:2-3. Kasi ang isang tanong dun sa Apokalipsis 7:2-3, paano ba yung pagtatatak? Basa po yung Efeso 1:13-14, pangangaral ng Ebanghelyo. Yun ang linya nun eh. Ano katunayan? Sabi nila na may taong nagtatak o nangaral ng Ebanghelyo. Babasahin po yung Roma 15:28. Na si Apostol Pablo, binanggit yan, ay nagtatak. Pero sa aking pagsusuri, Brad Eli, Apo. at ako'y sumasampalatayang tama yung pagsusuri ko sapagkat ipakikita ko, paghambingin natin dalawang mamay yung kanilang pandoktrina, yung pagtatatak na binabanggit dyan sa Roma 15:28, huwag tayong lalabas dyan, yan ay abuloy eh. Eksakto, kapatid na. Opo, abuloy. Eksakto. Nahalata po nila yan na mali sila yan ng paliwanag. Kaya binago nila yan sa kanilang pandoktrina. Meron naman yata tayong kopya ng bagong pandoktrina dyan yung serye 1989. Brad Marcos? Binasa kanina ni brother Kunin natin yan. Pakikuha nga po. Pang 1989. Sige. Doon kay Karay. Ano nga natin sa camera? Pakitutukan lang natin yan kasama. Ibig sabihin pala, hindi lang pasugo ang mga magkakakontra, pati pandoktrina.
Ayan pa. Ito po, na pandoktrina ay serye 1976-77. Ito po. Dito po sa pahina 20, napakaliwanag po na ang iniugnay nila ron sa Efeso 1:13 hanggang 14. Ayan o, napakaliwanag o ito, Roma 15:28. Sapagkat nahalata nila na hindi pangangaral ng Ebanghelyo ang pagtatatak na tinutukoy sa talatang yan, sinimplihan na nilang inalis yan sa bagong serye ng pandoktrina. Paano po yun, Karay? Ito po yung bagong serye ng pandoktrina, 1989. Paki-plus mo nga. Ito. Lapit mo pa. Yan ho yung Efeso 1:13-14. Inalis na ho yung Roma 15:28 Bakit? Sapagkat hindi tumutukoy sa pangangaral ng Ebanghelyo yung pagtatatak sa talatang yaon, hindi tumutukoy sa pangangaral ng Ebanghelyo. And that is very right. Opo, nahalata nila eh. Kaya hinilot na nila. Tignan nyo yan, pabago-bago talaga ng aral. Napakaliwanag niyan. At saka hindi po pwede talagang patunayan na ang 15:28 pangangaral dahil miyembro na itong sinasabihan dito ni Pablo. Natatatakan niya yung kanilang bunga. Miyembro na po ito. Kaya hindi pangangaral ng Ebanghelyo ito, nawari bagang doon pa lang magkakaroon ng tsansang mangaral si San Pablo sa mga tao na yun, si San Pablo. Ang totoo, kung ikukoma lang natin sa 28, makakalataan natin hindi pangangaral ng Ebanghelyo itong bungang tinutukoy niya. Sa 20, sa 15:20, sabi ron, aking nilayon na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng iba. Therefore, hindi na nangangaral si Pablo ngayon sa Roma. Dahil sinusulatan niya na tapos na siyang mangaral sa Roma. Sumusulat na lang siya rito, parang pagpapaalaala. Kaya yung bunga na tatatakan niya rito, hindi ibig sabihin pangangaral ito. Ito po, gaya ng sinabi niyo kapatid na Ray, ito po'y abuloy ng mga kapatid sa lokal ng Roma. Mababasa po sa konteksto niyan konting itaas lang yan. Opo, tataas lang. Mabuti, pakibasa mo kapatid na Willie, 24 mo. Ganito po sinasabi sa 15:24, pagparoon ko sa Espanya ay paririyan ako, sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay. At ako'y sasamahan ninyo patungo doon pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo. Ngunit ngayon, sinasabi ko, ako'y pasa sa Jerusalem upang mamahagi sa mga banal, sapagkat binagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Kaya siya mamamahagi sa Jerusalem Apo. Diba? Yung ambagang ginawa ng Akaya at ng Macedonia, pamamahagi. Tuloy. Oo, ito'y kalugod-lugod sa kanila, at sila'y may utang na loob sa kanila, sapagkat kung ang mga hentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. Kung maganap ko nga ito at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espanya. Kaya, sa konteksto nga, abulo yung tinutukoy ni San Pablo dyan. Mamamahagi siya doon sa mga sa kanyang, yan ang paglalakbay niya, pamamahagi yan ng katwiran sa iba't ibang lugar na pupuntahan niya. At tinutukoy niya pa nga riyan yung sinasabing bungang tatatakan sa mga taga-Roma, yung abuloy na kanilang inihahandog sa Panginoon Diyos. Mabuti, kapatid na rin, pakituloy niyo yung sinasabi niyo kanina. Meron pa pong isa rito Brother Eli. Dito rin sa pandoktrinang ito, pakitutukan nga natin ng camera.
Yung unang binabasa yung pandoktrina ay serye ng 76 yung kapatid Opo, na rin. serye 1976, 1977. Eh, yung huling binabasa nyo ay Serye 1989. 1989. That was after 13, Opo, o 13 years. kaya nahalata rin nila na hindi talaga pangangaral ng Ebanghelyo yung nakasulat sa Roma 15:28. So, hinilot na, kaya tinanggal na. Kaya dito, sa bagong serye ng pandoktrina, wala na nga naman yun. Meron pa pong isa na ipapapansin ko sa inyo, ukol doon sa doktrina nila sa pagtalikod. Opo. Yan, maganda yan. Doon sa pagtalikod po, ang paliwanag nila riyan, kung bakit daw ganap na natalikod yung tunay na iglesia, una raw ay nahikayat ng mga bulaang propeta, yung ibang mga kaanib. Yun naman daw pong nanindigan, pinatay. Kaya ganap daw po na nawala yung tunay na iglesia noong unang siglo. Diyan po, sa paliwanag nila na yan, ay sinusuportahan din naman nila ng talata at mga referensya. Pero dito, mapapansin po natin na merong malaking kamalian sa kanilang paliwanag Wala rito na sa'yo control. Sa nakaraan nating pagsusuri, sablay na naman ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Mali ang nakasulat sa kanilang pasugo na kailanmat hindi si Kristo ang nagtatag, ito'y hindi tunay na iglesia, kundi huwad na iglesia. Ayon kay Brother Eli, ang iglesia sa ilang na mababasa sa Gawa 7:37 hanggang 38 ay hindi huwad, kundi isang tunay na iglesia. Bagamat ito'y hindi itinatag ng Panginoong Hesukristo, tatag naman ito ng Diyos Ama. Bukod pa rito, self-incriminating ang kanilang pahayag sapagkat direktang kontra ang laman ng kanilang pasugo sa kanilang mismong rehistro kung saan nakasaad na si Manalo at ang kanyang mga kasama ang nagtatag ng kanilang iglesia at hindi si Kristo. Susunod nating susuriin. Malaki ang pagpapahalaga ng Iglesia ni Kristo ni Manalo sa taong 1914. Ang taong 1914 ang pinaninindiganan nila ang tamang panahon ng paglitaw ng tunay na iglesia sa Pilipinas. Ito ang isinasaad ng kanilang pasugo noong Hulyo 1964 sa pahina 39. Kailan unang ginamit sa digmaan ng mga tangke at eroplano? Sa panahon ng unang digmaang pangdaigdig na ito'y nagsimula noong 1914. Sa makatwid, ang petsa sa kalendaryo natin ng mga wakas ng lupa o ng dulo ng ika-6 na tatak at simula ng ika-7 tatak ay 1914. Sa panahong ito, itinakda ng Diyos na lilitaw sa Pilipinas itong lahing Pilipino na dadalhin niya kay Kristo o gagawin niyang Iglesia ni Kristo. At natupad ang hula ng walang labis at walang kulang. Noon ngang 1914, pinasimulang ipangaral ni kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. At sa ating pamahalaan ay narehistro ang Iglesia ni Kristo noong Hulyo 27, 1914. Ngunit taliwas sa pahayag nilang ito, ang katotohanang taong 1913 pa lang ay nangangaral na si Felix Manalo. At sa taong dingyan na bautismuhan ang mga unang miyembro sa kanilang samahan, ayon din sa kanila. At ang katunayan ng bagay na ito ay ang kanila ring lathala, 75 Blessed Years of the Iglesia ni Cristo, 1914 to 1989, sa pahina 109. Brother Felix Manalo began fulfilling the prophecies of God about his last messenger, who will emerge in the Far East at the time called ends of the earth.
He first introduced the church to the workers of Atlantic Gulf and Pacific Company, AG&P. And the first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River in late 1913. Bukod pa rito, noong Disyembre 1918 ay may paanyaya ang Iglesia ni Cristo para sa pagdiriwang nila ng ika-5 taong buhay ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Maynila, Disyembre 1918, Ginoo, mapitagan naming inaanyayahan ang inyong kamahalan sa gaganaping pagdiriwang ukol sa pagpapasalamat, sanhi sa ika-5 taong buhay ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo sa tungkuling pagkapastor at tagapamahala ng Iglesia. Ito'y idarao sa Sine Gloria bilang 1649 Daang Sande, Tondo, Maynila sa ika-25 ng Disyembre taong ito sa ganap na ika-8 ng umaga ng nasabing araw. Kung inyong napansin, ang paanyayang ito ay noong Disyembre 1918 at ang okasyon ay ang pagdiriwang nila sa ika-5 taong buhay ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kung tayo magbibilang ng 5 taon pabalik mula 1918, lalabas bang 1914 lumitaw ang Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ngunit alin nga ba ang totoo ukol sa pag-iral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Pilipinas? Ang 1914 ba na siya raw katuparan ng hula? O ang 1913 kung kailan nangangaral at nagbabautismo na sila sa kanilang samahan? Suriin natin! Sa atin pong suriin natin sa gabing ito, susuriin natin uli ang mga katuruan na ito, kapatid na Danny, Brad Willie, and Attorney Rosal ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kasi ito yung mga ginagamit nilang batayan sa pagsasabing sila ang tunay na iglesia na sa Diyos. So, sa atin pong nagiging mga pagsusuri, mga kababayan, nakakakita tayo ng maraming mga palpak sa kanilang sinasabi at mga itinuturo. Yung mga nakalathala sa kanilang mga pasugo na siyang official magazine ng kanilang samahan, ito'y kinasusulatan ng kanilang tinatawag ng mga doktrina. At ito'y sa isang masusing pagsusuri, nakikita natin kung papaanong nagkakamali sila sa kanilang mga pagpapahayag. At bago nga pala natin maituloy, kapatid na Danny, kapiling ho natin sa gabing ito, tamang-tama din para sa segment na ito, ang isang dating miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at siya po'y matagal na panahon doon, Brad Danny. At para patunayan nga natin kung gaano katagal, siya na magsabi. Wala pong iba kundi si kapatid na Cesar Adamos. Brad Cesar, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo, Brad Josel, Brad Danny, Attorney. Magandang gabi po, Brad Eli. At yun, medyo naputol-puli ang line ni Brother Eli. Pero naka-monitor naman po siya at anumang oras na siya ay makakonect ulit sa atin ay papasok na lamang po si Brother Eli. Sige, Brother Cesar, ang atin po kasing iniwan ditong katanungan ni kapatid na Josel dito sa ating suriin natin ay bakit parang mayroong mga salo-salungatang pahayag sa kanilang mga opisyal pa namang babasahin ang pasugo. Oo. Ang sabi nung isa ay doon daw nagpasimulang ipangaral ni Ginoong Manalo yung Iglesia ni Cristo ay 1914. Pero 1913, inaamin din naman ng pasugo na sila'y nagbabautismo na. At yan ay nasa pasugo rin naman, kapatid na Joseph. Ano nga ba ang atin pong masasabi sa bagay na ito? At bilang isang dating miyembro ng Iglesia ni Cristo, si Brother Cesar, ay gaano po kayo katagal uli? Kayo na ang magsabi. Ako po, Brad Danny, handog dyan. At lahat po ng mga kamag-anak ko, lahat po kami magkakapatid, ay handog dyan sa Iglesia ni Cristo. Ang akin pong ina ay diakonesa dyan.
hanggang sa nag-retire na at namayapa na nga po nung isang nakaraan. Ang tatay ko rin ay dating diakono diyan sa Iglesia ni Cristo. Lahat ng mga kamag-anak ko, halos lahat kami diyan ay handog. Maski kamag-anak ni Mrs., lahat diyan ay puro Iglesia ni Cristo. Ayun. At ibig sabihin, tanungin man natin kapatid na Josel, si Brother Cesar dito, may masabi siya dahil sa haba ng panahon na kanyang ginugol at mga posisyon na hinawakan ng kanyang mga ninuno. Halos dyan na siya ipinanganak pala at bilang nga yung handog, yung tinatawag na handog kapatid na Josel, yan ay pagkapanganak pa ay ang magulang ng Iglesia ni Cristo ay doon na talaga yon. Yung bago natin puntahan yan, na interesado lang ako doon sa salitang handog. Narinig kasi natin yung mga handog-handog na yun eh. Ang ibig ba, paano ba ibig sabihin, Brad Cesar, nung handog? Yun yung tinatawag na handog, yung ipinanganak ka na sa iglesia, tapos tapos ng ilang panahon ay ipapanalangin ka ng ministro na dadaling ka ng magulang mo, kalong-kalong ka ron, at parang babasbasan ka ng ministro at ipapanalangin na matala sa langit yung iyong pangalan. Ganon. Yun. Kung Ganon. hindi maihahandog, anong ibig sabihin? Pagdating yung hindi maihandog, basta ang nila doon, kailangan ihandog yan para makilala siya na siya ay maging anak ng Diyos. Ganon. Does it necessarily follow sa kanilang paniniwala na yan, kapatid na Cesar? Pagka ang isang bata ay hindi naihandog, kahit anak ito ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, at ito po'y namatay, yun ba hindi maliligtas kasi hindi natala sa langit na magiging anak ng Diyos? Ganun ba yun? Brad Josel, hindi specific ang aral dun eh. Kasi meron din na mga in fairness naman meron din silang itinuturo, hindi masyadong nai-stress na ang mga bata ay walang kasalanan. Pero pag ikaw ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kailangan maihandog mo rin yung anak mo. Yun ang pinaka na aral dyan. Pero, at ang layunin yan ay para matala yung pangalan sa langit. Para matala yung pangalan sa langit. By implication, kung hindi maipapanalangin, hindi nga nakatala. Dahil kung nakatala naman ano pa ang halaga ng paghahandog? Oo. Yun ang yun ang mangyayari doon. At kung wala naman danger, wala namang risk na hindi mo ihandog yung bata. Kasi pwede rin naman palang maligtas kahit na hindi na ihandog, kung mamatay man. Ano ang pangangailangan nung ba't naman ipapahandog pa? Di ba? Yun nga ang doon, Brad Josel Yun ang medyo malabo na aral doon na yun nga, kailangan mo ihandog. Pero meron din itinuturo na ang mga bata ay walang kasalanan, yan ay maliligtas. Pero Brother Danny, Brother Cesar, Brother Willie, Opo. kung atin pong pagbabatayan naman, ito pong doktrina na aklat ng mga Iglesia ni Cristo, doktrina, ito po 1977, Brother Marcos, 3 taon, sa pahina o leksyon ukol sa doktrina bilang 6, 3 taon, meron pong sinasabi dito, ito po sulat po ni Ginoong Eramio Manalo. Number 4, baka meron tayo dyan sa studio, kapatid na Joseph. Meron ditong binabanggit, ayan. Kaya't ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig, kahit pa ang sanggol na wala pang kasalanan, ay hiwalay na sa punong kahoy ng buhay at nakatakda na sa mundong ito na lasapin ang lahat ng kabagabagan at karupukan ng buhay. Job 14:1 hanggang 2. Dadadani, nakuha mo ibig sabihin yan? Oo naman. Parang mahirap unawain ito. Ang inaamin nila na bata, ang sanggol, wala pang kasalanan. Pero sa kabila ng kawalang kasalanan, yun daw ay hiwalay na sa punong kahoy ng buhay. Kapag hiwalay sa punong kahoy ng buhay, maliligtas ba, Brother Danny? Natural, hindi maliligtas sa iyong punong kahoy ng buhay. Paano para ka maligtas, dapat doon ka malakip o makasama. Magkaugma, makaugnay. Kung hiwalay ka doon sa punong kahoy ng buhay, paano ka naman magiging dapat, kapatid na Willie?
Kaya dyan, Brother Danny, napatunayan natin na talagang tinuturo ng iglesia ni Manalo na kapag yung mga sanggol hindi dumaan dyan sa paghahandog, Brother Danny, kahit sanggol pa, wala pang kasalanan, Brother Danny, hiwalay na sa punong kahoy ng buhay. Mabuti para din sa ikaliliwanag at basahin na rin natin, Brother Willie, yung ibinigay na talata ng leksyon at tingnan natin kung meron nga binabanggit na ang bata kahit wala pang kasalanan hiwalay na sa punong kahoy ng buhay. Ito po ang nakasulat sa talata. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Hindi bata yan, hindi sanggol yan, kapatid na Willie. May capacity ang tumakas, di ba? Oo. At saka, wala naman binabanggit ni diwa man lang, ni tunog. Layo naman. Walang kapamigatan, kapatid na Willie. Layo na sitas, ano? Ay, nako. Kaya yung paghahandog-handog na yan, sabi ko na nga ba't, ano yan isa sa talagang malalabong mga aral ng iglesia na yan kapatid na Cesar, yan bang paghahandog na yan, meron din kasamang handog? Ang ano dyan, Brad Josel, ipapanalangin lang yan. Pero yung pagdating sa pera, wala namang ano ng pera dyan. Wala Yung naman, hindi na nakakailangan. Ninong? Wala na rin ninong? Wala na rin, Brad Danny. Ano lang yan, basta yung mag-asawa, kalong-kalong nila yung bata, tapos pagkatapos ng doksoloya yata, basta nasa ano na yan, ipapanalangin yan, isasama. Matanong ko lang po kayo, kapatid na Cesar, ano po? Opo. Diyan po ba sa iglesia ng Manalo, sino po bang mga bata ang inihahandog diyan? Yun hong mga anak sa iglesia. Mga panganay? Lahat ho ng anak na yan ipinanganak na ang mga magulang ay iglesia ni Kristo, kailangan ihandog yung mga anak. Mula panganay hanggang bunso, basta Lahat ipinanganak po sa iglesia na yan. Lahat po ng, basta ipinanganak po ng mag-asawa sa iglesia ni Kristo, panganay, pangalawa, pangatlo, bunso, lahat po yan ay ihahandog, ipapanalangin. Malalaki, mababae, kapatid na Cesar? Opo. Ganun ba, Brother Danny, sa Biblia? Ang alam ko, kapatid na Willie, ang ipinahahandog sa Biblia sa bansang Israel ay yung panganay. At lalaki. At walang kapintasan. Oo, kapatid na basahin natin, Brother Willie. Yan po yung nakasulat naman dito po sa aklat ng Lucas. Ito po ang ating mababasa. Basahin po natin ang ginawa na paghahandog sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung nasa 2 at ang talata po ay 21 patuloy. At nang makaraan ng 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag ni Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. Nakita mo, Brad Danny, ang ulat ng Biblia nang ialay o ihandog ang Panginoong Jesucristo sa talatang ito? Meron kasi silang kautusang pinagbatayan Ang sabi ng kautusan, ayon ng wika sa kautusan ng Panginoon, ng bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata. Yun nga yung panganay, Brother Danny, di ba? Ay tatawaging banal sa Panginoon. Kaya, kung ating pupuntahan yung kautosang yan, Brother Danny, sa Matandang Tipan, sinasabi naman po yan sa Exodo, sa 13, ito po ang sinasabi sa talata, 13 at 2. Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. Kita mo, Brad Danny? Talagang sa Israel, batas yan ng Panginoon na lahat ng panganay nagbubukas ng bahay bata sa hayop o sa tao, sabi ng Panginoon, akin ang wika.
ang katunayang lalaki talaga, Brother Danny, ibaba po natin sa talatang 12, 13-12 po ng Exodo. Ang bibigyan natin ng komento ay ang tungkol sa sigarilyo o paninigarilyo. Kung Biblia ang pag-uusapan, mapapansin na walang tuwirang talata sa Biblia na nagsasabing bawal ang sigarilyo o paninigarilyo dahil hindi pa naman umiiral ang sigarilyo noong panahong isinulat ang Biblia. Kaya walang direktang utos na huwag manigarilyo. Ngumit may mga prinsipyo sa Biblia na ginagamit ng ibang mga sumasampalataya upang pag-isipan kung tama o hindi ang paninigarilyo. Sinasabi sa Biblia na ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Kaya, ang kaisipan ng iba ay hindi dapat sirain o sadyang pahinain ang katawan. Kung ang isang gawain ay nakakasira sa kalusugan, iniisip ng iba na hindi ito makakabuti sa paglilingkod sa Diyos. May aral din na ang tao ay huwag magpaalipin sa anumang bagay. Ang sigarilyo ay kilalang nakaka-addict, kaya ang iba ay naniniwala na ang pagkaalipin sa bisyo ay hindi mabuti para sa isang mananampalataya. May prinsipyo rin na huwag maging dahilan ng ikapapahamak o ikatitisod ng iba. Halimbawa, ang usok ng sigarilyo ay maaaring makaapekto rin sa kalusugan ng ibang tao. Sa Biblia, walang tuwirang utos na ipagbawal ang sigarilyo, ngulit may mga prinsipyo tungkol sa pag-iingat sa katawan, pag-iwas sa pagkaalipin sa bisyo, at pag-ingat sa kapwa. Dahil dito, ang iba ay pinipiling iwasan ng paninigarilyo bilang bahagi ng maingat na pamumuhay sa harap ng Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share, at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.